Sa paglipas ng mga taon, marami ng mga kwento sa internet ang naging viral. Isa sa mga pinakasikat ay si Slenderman, ang kwento ng isang kakaibang nilalang na kayang palipasin ka sa katinuan. Ngunit kamakailan lamang, ang pinakabagong uso ay tinatawag na Momo. Ang imaheng ito ay kumakalat sa social media nitong mga nakaraang araw at maraming tao ang nagtatanong kung ano ito. Ayon sa mga balita, ang isang hindi kilalang numero na tinatawag na Momo ay kasalukuyang lumalabas sa mga listahan ng mga contact. Ang kaukulang profile picture ay ang nakakatakot na mukha ng isang babae. Hindi lamang lumalabas si Momo sa iyong listahan ng contact, kundi nagpapadala rin siya ng mga mensahe. May ilang tao na nakatanggap din ng mga larawan o maging ng mga voice message na may distorted na boses na nagsasalita sa kanila. Ang mga ulat ng nakakatakot na mga karanasan kay Momo ay dumarami na sa internet, lalo na sa Espanya kung saan maraming mga gumagamit ng WhatsApp ang apektado. Maging ang pulisya ay nagbigay ng babala laban sa pakikipag-ugnayan sa WhatsApp account ni Momo sa pamamagitan ng Twitter. Mukhang nagpapadala si Momo ng mga nakakatakot na mensahe mula sa Japan, o sa pinakamababa. Ang numero na unang nagpadala ng mga mensahe ni Momo ay nagmula dito. Sa kabila nito, ilang mga numero na ang kumakalat sa internet ngayon. Kung ang ibang mga account ay mga nagpapanggap lang o ang orihinal na Momo, nananatiling hindi malinaw. Ilang tao na ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Isang babae ang nagsabi ng sumusunod. Habang pauwi ako mula sa istasyon ng tren, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Wala itong sulat, tanging larawan lang ng isang kakaibang mukhang babae. Akala ko'y biro lang ito kaya't binura ko ang mensahe. Ngunit patuloy akong nakakatanggap ng larawan sa buong araw. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin ito at wala akong ideya kung sino ang nagpapadala. Isa pang tao ang nagkomento ng ganito sa isang video. Kamakailan, lumabas ang contact na ito sa aking listahan. Nagpa siya akong magpadala ng mensahe bilang biro. Hindi ako handa sa natanggap kong tugon. Ako at ang aking mga kaibigan ay magkasama noong panahon na iyon at hinihikayat nila akong kontakan si Momo. Simple lang ang sinulat ko, gusto kitang makilala. Pagkalipas ng isang oras, nakatanggap ako ng tugon na may larawan ni Momo sa banyo na halos walang ilaw. Sinundan ito ng mensaheng nagsabing, kita tayo sa lalong madaling panahon. Simula noon, wala na akong natanggap na sagot mula sa contact na iyon at nag-aalala ako kung ano ang nangyayari. Ilan pang tao ang nakatanggap ng mga larawan at nagbahagi ng mga kwento tungkol kay Momo. Gayunpaman, ang kwento sa likod ng nakakatakot na babaeng ito ay hindi ganoon ka-exciting. Sa totoo lang, isa itong iskultura na naka-exhibit sa isang gallery sa Japan ilang taon na ang nakakaraan. Ang iskulturang ito ay kumakatawan sa isang nilalang mula sa Japanese folklore. Ito ay mga nilalang na parang demonyo na kadalasang nagtuturo ng mga aral sa mga tao. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming video.